Ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Enterprise-Based Education and Training Framework Act or EBET ay isang hakbang patungo sa pagpapaunlad ng ating lakas pagawa. Ang batas na ito ay naglalayong tugunan ng problema ng kakulangan ng mga skilled workers at ang mismatch sa mga kailangan ng industriya. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng apprenticeship programs at pagbibigay ng mga relevant na skills training, inaasahang magiging mas produktibo at globally competitive ang ating mga manggagawa. Ngunit sa kabila ng mga magandang intensyon ng batas na ito, hindi maikakaila ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng ating mga manggagawa. Ang mababang sahod, contractualization at kawalan ng seguridad sa trabaho ay ilan lamang sa mga isyong patuloy na nagpapahirap sa buhay ng maraming Pilipino. Sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo, ang minimum wage ay nananatiling mababa, lalo na sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila. Dahil dito, maraming manggagawa ang nahihirapang buhayin ng kanilang mga pamilya at matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang contractualization naman ay isang sistema kung saan ang mga manggagawa ay kinukontrata lamang sa loob ng isang tiyak na panahon. Dahil dito, hindi sila nakikinabang sa mga benepisyo tulad ng pag-iimpok, health insurance at 13th month pay. Ang kawalan ng seguridad sa trabaho ay nagdudulot ng stress sa mga manggagawa, lalo na sa panahon ng krisis. Hindi masamang pagpapabuti ng kasanayan ng ating mga manggagawa, lalo na kung ang layunin ay makipagsabayan sa pandaigdigang merkado ng paggawa. Ngunit, sana ay makita rin ng pamahalaan ang halaga ng pagtataguyod ng mga batas na magbibigay ng mas makatarungang sahod at mas matatag na seguridad sa trabaho. Hindi sapat na maitaas ang employment rate kung ang kalidad ng trabaho ay hindi sapat upang buhayin ang isang pamilya. Aanhin ang pagkakaroon ng trabaho kung hindi ito makapagbibigay ng sapat para sa pangangailangan ng isang pamilya. Mainam ang paglikha ng mga batas tulad ng EBET Framework Act, ngunit higit na makikinabang ang ating bansa kung magkakaroon ng mga pulisiyang pro-employee na tunay na magtataguyod sa kanilang mga karapatan at kapakanan.